Well, kami po rito, wala kami ginawa kundi magdasal na magdasal. No? Nagkaroon po kami ng prayer vigil nung nakalipas na Sunday, Monday, Tuesday, at magkakaroon na naman kami ng prayer vigil this coming Sunday. No? So talagang dasal na lang po ang aming po pwedeng gawin dahil nakasalalay na po yan sa mga maestrado ng Appellate Chamber. Pero paano po kaya magbabago kung sakali yung decision po dyan sa interim release po, attorney? Ano yung nakikita po ni... Sige, go ahead po. Sa akin, mali talaga yung desisyon, no? Dahil parang nakabase yan sa mga sinasabi ni VP Sara na pabiro naman yung sinabi. Ang malinaw na malinaw ay mula't sa mula, si VP Sara ay hinaharap ang proseso at wala siyang ibang kahit anong solusyon kung hindi harapin nga ang mga paratang sa ama niya dyan mismo sa ICC. So sa tingin ko, yung gawain mismo ni Sara Duterte magpapakita na nirespeto nila yung proseso sa ICC at walang dahilan para pagdudahan kung tatakas nga ba si Tatay Digong, lalong-lalo na given his age and given his current condition na pinag-aaralan nga kung siya ay fit pa to stand trial o hindi. So, sir, sorry kapag ka na-approve kung sakali yung interim release ni FPRRD, what will be the scenario? Well, ang tingin ko po, hindi po yan sa Pilipinas, no? Kasi wala namang kaugnayan ng ICC at ang Pilipinas ngayon, no? At saka may duda nga kung ano ba talaga estado ng Pilipinas dahil ang malinaw ay hindi na talaga tayo miyembro ng ICC, no? Pero nagpipilit pa nga ang ICC na mag-exercise ng jurisdiction. So kung siya po ay mapapalaya, tingin ko po yan na isang bansa dito rin sa Europa pero hindi pa rin po sa Pilipinas.